Ano po ba yung summary ng buhay ni Haring David? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Ann Ignes, Teacher Des, and Lisa watching from California. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay dito po sa ating mga devotions araw-araw. Kung gusto po ninyong lumago sa pananampalataya, mag-aral ng salita ng Diyos, ito po yung lugar, no, para sa inyo. Ito pong daily devotion po natin. Of course, on top of your own personal devotions. Na yung pag-aaralan po natin ay patungkol po sa kamatayan ni Haring David. Ito na po yung huling devotion natin, no? Patungkol kay Haring David. Baka meron pa in the future. Tingnan po natin, no? Ang ginagawa po kasi natin ay Bible Characters Edition. So, nag-spend time po tayo sa mga characters sa Bible, lalo na yung mga major characters. Now, sabi po dito sa 1 Kings chapter 2, verse 10 hanggang 12. Then David slept with his fathers and was buried in the city of David. And the time that David reigned over Israel was 40 years. He reigned 7 years in Hebron and 33 years in Jerusalem. Sa Tagalog po, pagkatapos si David ay natulog, nakasama ng kanyang mga ninuno. Pag sinabi nating natulog, ibig sabihin namatay. Ganun po kasi sa Bible, parang sa panahon din natin ngayon, nahimlay, no? O kaya namayapa. Pero ang ibig sabihin natin, namatay. So sa Bible po, pag sinabing si David ay natulog, yun po ay isang kaparaanan para sabihin, parang ang bigat kasi namatay, no? Parang ang bigat eh. Eto natulog, namayapa. Nakasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa lungsod ni David. Ang mga panahon na naghari si David sa Israel ay 40 taon, 7 taong naghari siya sa Hebron at 30 taong tat medyo nabubulol po talaga ako sa Tagalog, no? 33 taon. Yan. Siyang naghari sa Jerusalem. At si Solomon ay umupo sa trono ni David na kanyang ama at ang kanyang kaharian ay matibay na itinatag. Now, let's pretend na tayo po ay tayo po lahat, no, a-attend doon sa kanyang lamay, no, David's funeral. At ako po yung magbibigay ng eulogy, no, magbibigay ng 3 bagay patungkol po kay Haring David. Ito po yung pinaka-summary ng kanyang buhay. So, ito po yung eulogy ko para kay David, 3 bagay, no, patungkol kay Haring David. Number 1 po, David was a man of faith who successfully led Israel. Si Haring David po ay talagang matindi yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Now, si Haring David po, hindi po siya perfect. Nakita nyo naman, no? Yung family niya, hindi rin perfect. Natunghayan din naman natin itong mga nakarang araw. Pero si David po, sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa kanyang buhay, masasabi po natin na si Haring David ay meron pong matinding pananampalataya sa Diyos. At yan po yung susi ng kanyang tagumpay. At alala niyo po, no, yung hinarap niya si Goliath. Si Goliath po, yun yung pinaka-breakthrough niya. Doon siya nakilala, doon siya naging tanyag. At yun din po yung ginamit ng Diyos para po siya eventually maging hari ng bayan ng Israel. Now, simula pa sa nung kanyang kabataan, teenager pa lang siya, ay pinakita na ng Biblia na talaga siya ay nananampalataya sa Diyos. At yan po ang naging susi ng kanyang katagumpayan. Kasi kung hindi naman nananampalataya at di nagtitiwala si Haring David sa Diyos, wala rin siyang katagumpayan. Ang katagumpayan, mga kapatid, yung pagiging successful, yan po ay nakakamtan kung hindi po tayo magtitiwala sa ating kalakasan lamang, no? Usually po kasi tayong mga tao, lagi tayong tumitingin sa kakayanan natin eh. Kaya minsan mababa yung pangarap natin sa buhay. Kasi tinitingnan natin ano yung kakayanan, ano yung kaya kong gawin. Pero si Haring David po, ano yung kayang gawin ng Diyos? Yun yung kanyang pananampalataya, no? Hindi nakatuon sa sariling kakayanan, sa sariling diskarte, kundi ano ba yung kayang gawin ng Diyos? Kaya si Haring David, mataas yung pangarap eh. Pagharap niya kay Goliath,
kayang-kaya 'tong patayin ng Diyos, kayang-kaya 'tong talunin ng Diyos, at ako gagamitin lang ng Diyos sa laban na ito. So, kapag ikaw ay mataas at matindi ang pananampalataya mo sa Diyos, malayo ang iyong mararating sa buhay kasi hindi ka nakadepende sa sarili mong lakas. 'Pag nakatingin ka sa sarili mong kakayanan, talagang isang hakbang ka lang. Pero 'pag nakatingin ka sa kayang gawin ng Diyos, malayo ang mararating mo. Sapagkat ang laban natin sa buhay ay laban ng Diyos. Pangalawa po, David was imperfect. Si Haring David, etong nakahimlay sa ating tabi ngayon, no? Yan ay imperfect human being. Yun ang na-appreciate ko sa Bible, no? Yung Bible talaga hindi siya fiction na puro kagandahan, yung parang laging binibida yung mga tao, mga character sa Bible. Hindi, sa Bible ibang klase. Yung mga magagandang ginawa ng isang tao, nandiyan nakasulat sa Biblia, pati yung pinakapangit na ginawa nila. Isang bagay na natutunan ko kay Haring David, kapag tinago mo yung kasalanan mo, pinagtakpan-takpan mo, lalong ibubunyag ng Diyos, to the point na pinag-uusapan natin right now. Isipin nyo, ginawa ni Haring David lahat ng kanyang makakaya para pagtakpan ang kanyang ginawa laban kay Bathsheba at kay Uriah, no, doon sa mag-asawa. Pero kahit anong gawin niyang pagtatakip, yung Diyos talaga marunong sa lahat at may hustisya. Hanggang ngayon pinag-uusapan pa natin. Nalaman na ng buong mundo. Kaya nakita natin yung imperfection ng buhay ni Haring David. Pero mga kapatid, bagamat meron tayong mga iskandalo sa buhay, no? Ako alam ko yan, mga iskandalo sa buhay. Yet, he remained a man after God's own heart. Yun yung isang bagay na meron kay Haring David, no? Imperfect yung buhay, maraming nakakahiyang ginawa. Ako nakaka-relate ako doon, no? And I'm sure marami sa atin nakaka-relate na parang ang hirap ng bumangon sa buhay kasi nakakaya yung mga pinagagawa natin in the past. Ang dami-dami nating mga kasalanan. Pero mga kapatid, si Haring David, ganun din. Marami ring nakakayang ginawa. Maraming mga kabulastugan na ginawa. Pero, he remained a man after God's own heart. Yun po talaga yung sekreto, mga kapatid. Si Haring David, hindi siya perfect, pero naging benchmark siya ng pagiging hari. Naging standard siya ng mga Israelita na para bang, pag hindi kagaya ni Haring David, hindi magaling at mahusay na hari. Isipin nyo yan, si Haring David, ang daming kabalastagan na ginawa, daming palpak na ginawa. Pero nanatili siya na nagpapakumbaba at sumusunod sa ating Diyos. Kaya naging standard siya. Siya yung pinakadakilang hari ng bayan ng Israel. So David was imperfect, yet he remained a man after God's own heart. Hindi siya talaga humiwalay sa Diyos. Si Haring David, at patuloy siyang sumusunod at naglilingkod sa ating Diyos. Pangatlo po, David was a great composer who wrote most of the Psalms. Si Haring David po, alam niyo po, halos masasabi natin kalahati ng mga salmo, ng mga awit ay sinulat ni Haring David. Yung remaining half, yun po ay sinulat ng iba't ibang mga writers and composers. So isipin niyo po, majority ng Book of Psalms were written by King David. Ganun po siya kagaling mag-compose. At sa mga susunod po nating mga devotions, bibisitahin po natin yung kanyang mga salmo na sinulat. Nung nakaraan, binisita na natin yung isa niyang salmo, no? Nagkasala siya at nirebuke siya ni Nathan. Pero after this po, starting tomorrow, bibisitahin po natin yung ilan sa mga salmo na sinulat ni Haring David. Now, bilang application po sa pinag-aaralan natin, no, sa buhay ni Haring David, ito po yung ilan na mga gusto ko pong ibahagi sa inyo. Number 1 po, prioritize God above all human relationships. Si Haring David po, yun talaga yung makikita mo sa buhay niya. Lalo na pag binasa mo yung kanya mga salmo, ang priority niya talaga si God. Ang gusto niyang gawin, ibabad yung kanyang sarili sa presensya ng Diyos. Yan yung, maganda po yung mga salmo eh. Pag binabasa mo, makikita mo yung ano ba yung nasa kaibuturan ng puso ng psalmist, nung sumulat ng awit. Kapareho pa rin sa panahon natin ngayon, di ba? Pag mayroong mga awit, mga for example, poetry, makikita mo kung mararamdaman mo yung nasa puso ng isang sumulat ng mga awit at ng mga tula.
Si Haring David, pag binasa mo yung kanyang mga salmo, makikita mo talaga yung nasa puso niya. Ang tinitibok talaga ng puso niya, si God. At gusto niya laging kapiling ang Diyos. So, ganun din po sa atin mga kapatid, no? Prioritize God above all human relationships. Kaya po si Haring David ay tinatawag na the man after God's own heart. Kahit marami siyang palpak na ginawa, marami siyang kasalanan ginawa. Alam niyo po, mas umahanga pa ako dun sa mga taong ang daming palpak na ginawa sa buhay. Pero laging umiiyak sa harapan ng Panginoon. Laging nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At makikita mo ang lapit-lapit nila sa Panginoon kahit na ang dami nilang kasalanan na ginawa sa buhay. Kesa dun sa mga tao na walang masyadong maraming malalaking kasalanan ginawa, pero parang ang layo-layo naman sa Panginoon. Hindi marunong umiyak sa harapan ng Panginoon, no? So, mas hinahangaan ko pa yung mga prodigal sons, mga prodigal daughters na maraming mga ginawang kapalpakan at kasalanan laban sa Diyos, pero bumabalik sa Diyos at nagpapakumbaba at umiiyak sa harapan ng Diyos. So, prioritize God above all human relationships. Number 2, press on and move beyond your mistakes. Press on. Pag sabing press on, talagang move forward. Kahit ano pa yung ginawa natin sa buhay natin, no? Kahit gaano pa kabigat yung mga kasalanan na ginawa natin, kahit gaano pa nakakahiya yung mga ginawa natin kasalanan sa harapan ng tao, let's press on. Move forward. Move beyond our mistakes. Hindi pa huli ang lahat. Sa Panginoong Jesucristo, laging may bagong simula. Sa Panginoong Jesucristo, laging merong, brand new start. Kaya napakasarap sa piling ng Diyos, no? Lahat ng mga ginawa natin sa buhay, gaano man kabigat yan, gaano man karami, pagharap mo sa Panginoong Diyos, lahat yan, hugas ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi tayong may panibagong malinis na simula. So, press on and move beyond your mistakes. And number 3 po, praise God at all times, in every situation. Sambahin po natin ang Diyos, papurihan natin ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon na nangyayari sa buhay natin. Makikita niyo po yan sa buhay ni Haring David, no? Kahit na hinahabol siya ni Haring Saul, nagtago na siya sa kuweba. At there was a time, maraming pagkakataon na hinahunting siya ng kanyang mga kaaway. Even yung kanyang isang anak, no, si Absalom, hinahunting siya ng mga tao na yon, pero makikita niyo sa kanyang mga salmo, puro papuri, pagsamba sa Panginoon. Puro pag-iyak sa Panginoon. Pero at the same time, makikita mo rin yung pasasalamat niya sa Panginoon. So, praise God at all times in every situation. Si Haring David, makita niyo sa kanyang mga salmo, no? Ang daming mga sinulat ng mga salmo. Makikita niyo talaga yung pagsamba niya, papuri sa ating Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Now, para po sa ating discussion, why should we not allow our failures to stop us from pressing on and finishing the race? Bakit hindi po natin dapat hinahayaan yung ating mga kabiguan na pahintuin tayo sa pagtakbo sa takbuhin ng buhay? So pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, 3 po yung pag-uusapan natin, no? What is David's role in the whole Bible? Bakit napaka-big time ni David, no? Pagdating sa Bible, pagdating sa mga Bible characters, laging nababanggit si David. Kaya yung pangalawang tanong natin, why is David's name mentioned so often? And number 3 po, how is David a type of Jesus? Bakit si Haring David ay, bagamat big time siya sa Bible, ang buong buhay niya ay, tinuturo pa rin ang ating Panginoong Jesucristo. So pag-usapan po natin yan sa ating dive deeper. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we come before you with humble hearts. Teach us to prioritize you above all human relationships and to love you with our whole being. When we fall, give us the strength to rise again, to move beyond our mistakes, and to press on in faith.
Guard us from despair and remind us of your grace that restores and renews. In every season, whether in joy or trial, fill our lips with praise and our hearts with gratitude. May our lives continually honor you. And may we finish the race with steadfast faith. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa ating kapatid na si Sister Myra na katuwang po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon at ang iyong buong pamilya. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.